Inyo ang Panginoon. At sumainyo din. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Maligayang Pasko po kanya. Pasko pa rin o, no? Hanggang sa linggo. Bahagi ho yun para sa liturhiya ng simbahan. Magkakataon na kung saan ay pinagdiriwang natin. At ngayon ang tinatawag natin ang huling araw sa oktaba ng Pasko ng Pagsilang na nagkataon din naman ay bagong taon. At dakilang kapistahan ng mahal na Birhen Maria bilang ina ng Diyos. Pagkakataon na nawa ay maging bahagi ng ating pagninilay para gabayan tayo sa bagong taon na ito, 2024. At katulad po sa Ebanghelyo, anong nakita natin? Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito. Anong natatanim sa ating isip? Ano yung naiwan sa ating isip? Sa mga nakalipas na taon, 2023, iniwanan na natin ang taong 2023. Pero anong bagay natanim sa ating isip? Alam nyo, maganda yung Ebanghelyo ngayon kasi ano yung pinapahayag. Pwede pala tayong mamili kung ano yung ating alalahanin, kung ano yung memorya, ang ating sasariwain. Malungkot ba? Masaya ba? Yung bagang mga alaala ng kabiguan o alaala ng tagumpay? Alaala baga na kahirapan o alaala ng kaayusan? Bahagi yun na kung saan yung makita natin, pwede tayong mamili. Kasi karanasan yan. So, bahagi yun na kung saan yung makita natin na baga pagkakataon. Kasi umisa anong sabi nga, marami sa atin ang alin, bilanggo at alipin ng nakaraan. Tamang-tama ho yung ating ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Anong sabi ni San Pablo? Hindi na kayong mga alipin. Kahit na ng memorya natin, kung minsan akala natin tayo ay nagiging alipin ng ating memorya. Bakit? Ang palagi nating inaalala ay yung mga bagay na nagdudulot sa atin ng kapighatian. Padre, na lang palagi ko naalala yun. Kaya palagi sumasamba ang loob ko. May kapangyarihan ka, na makawala dyan. Paano? Hindi pipili ka ng alalahanin mo. Or sabi nga natin, baka yung mga nakalipas yan, kung bakit pabalik-balik yan, ay yung tinatawag natin ng mga unresolved issues, mga unfinished business, o mga tawagin natin, yung mga utang na hindi pa nababayaran. Bahagi yun ang umisa ng term na ginagamit ko. May utang ka pa sa nakalipas mo na hindi pa bayan. Kaya minumulto ka. No, make peace with your past. Hindi ka dapat alipin ng iyong nakaraan. Bahagi yun na kung saan makita natin. Si Maria, anong natanim sa kanyang isip? Yung kwento ng mga pastor. Ano yung kwento ng mga pastor? Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Yung mga nakita nila yung mga anghel. Hindi lang basta mga anghel, buo ng mga anghel na nagpupuri sa Diyos. Bakit? Dumating si Jesus. Dumating ang iniintay na tagapagligtas ng sangkatauhan. Hindi lamang ng bayan ng Israel. Bahagi yun na kung saan makita natin, yun ang kanyang natanim sa kanyang isip.
Bakit hindi natanim sa isip ni Maria yung walang tumanggap sa kanila, sa kanilang mga tahanan? Ang natanim sa kanila, sa isip ni Maria din, ang pagliligtas ng Diyos. Ang pagliligtas ni Yahweh na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, na ngayon ay kasama nila sa isang samsama. Kaya yun naman, huwag natin kalimutan. Kinakailangan natin yung ating isip kung minsan kinukulong ang ating sarili. Parayahin natin yung ating sarili. Kasi bakit? Yun ang pagliligtas ng Diyos. Huwag natin kalimutan ang dakilang biyaya ng kapanahunan na ito ng Kapaskuhan na higit na ipinapaalala sa atin sa tulong ng mahal na Birheng Maria. So yun naman, huwag natin kalimutan. You have the control of your memories. So, bahagi yun. Anong naaalala mo? Nais ng Diyos. Kaya nga sa misa, kung yung mapapansin, anong sinasabi? Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Binabanggit pa ni Pita yan sa misa. Pinapaalala sa atin saan? Doon sa konsagrasyon. Pangalawa, bahagi ng pagtugon natin ngayong taon na ito sa pagpasok natin 2024, mahilig tayo sa tinatawag natin New Year's Resolution. Anong New Year's Resolution mo? Sabi ko ng mga eksperto, ay may dalawang klase ng goal. Una, ay yung tinatawag nating goal of avoidance. Ngayong taon na ito, hindi na ako makakain ng marami. Yung goal of avoidance. Ngayong taon na ito, hindi na ako kakain ng ice cream. Yun ang tinatawag goal of avoidance. Ano yung iiwasan mo? Sa ngayon na sa mga tinubasa, kalimitan ng ganitong klase ng goal, malaki ang chance na alin hindi natutupad. Ano gagawin natin? May another goal. Goal of approach. Ano yung goal of approach? Gusto mo kasi huwag tumaba. Gusto mong sa Mexi. Goal of approach, kakain ako ng maraming gulay. So, indirectly, kapag kumain ka ng maraming gulay, hindi ka kakain ng mga karbo, no? Bababawasan yung taba, no? Kasi ang palagi mong kinakain ay alin, gulay. Kakain ako ng gulay araw-araw. Yun ang tawag natin, goal of approach. Ganun daw dapat, mas malaki ang chance na alin, mas nagkakaroon ng kaganapan sa pagkilos natin. So, ibig sabihin, ito rin yung maging bahagi ng ating paggamit para magkaroon tayo na higit na kaganapan na yung ating New Year's Resolution, matapos sa taon na ito, most probably will succeed. Ano? At kaakibat din dito sa goal of approach din, bilang mga mananampalatayang Kristiyan din, yung hamon natin, we have to intensify our identity. Kinakailangan palakasin natin yung ating kakanyanan. Ano yung kakanyanan natin? Sa unang pagbasa ko, sa Aklat ng mga Pinang, nakita natin yung sinabi po ni Yahweh kay Moises. Anong sabi ni Yahweh kay Moises? Sabi niya, ganito mo babasbasan ang aking bayan. Anong sabi po rito? Pagpalain kanawa at ingatan ng Panginoon
naway kahabagan ng Panginoon at subaybayan, limngapin kanawa niya at bigyan ng kapayapaan. No? Makita ko natin sa unang pagbasa ni pinakikita. Ano sabi ni Yahweh? Ganito nila babanggitin ang pangalan ko at pagbibindisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. So bahagi ho, very strong sa mga Israelita yung kanilang identity na rin. Kami ang piniling bayan ng Diyos. We are the chosen people of God. Tayo, anong identity natin? At nawa sa tulong ng ating pamiminto sa Mahal na Birheng Maria, matulungan tayo. Ano yung bahagi yun na ipinaalala sa atin ngayon? Maria, ina ng Diyos. Hindi lang siya ina ni Jesus na tao. Ina siya ni Jesus na Diyos. Kaya kung minsan hindi tayo maintindihan ng iba natin mga kapatid na hindi Katoliko. Kasi yung pagpapalapit natin kay Maria, pero hindi nila naintindihan natin, tinuturuan tayo ni Maria natin to nourish and to cherish our identity. Ano yung identity natin? Pwede sabihin din natin tayo rin ang piniling bayan ng Diyos. Pero mas malalim pa doon, ay kung si Maria ay ina ng Diyos, tayo ano tayo? Tayo anak ng Diyos. Anak rin tayo ni Yahweh. At in reference to Jesus, ano tayo? Kapatid natin sa Jesus. Kapatid natin ang Diyos. Kapatid ko ang Diyos. Bahagi yun na kung saan huwag natin kalimutan. Kaya nga, kahapon, ipinagdiwang natin yung banal na pamilya. Ang identity ng alin? Tayo ay kabahagi ng pamilya ng Diyos. That is the closest unit of the society. Ang pamilya. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Tayo ay kapamilya ng ating Diyos. Kaya meron tayong kalatagan na rin harapin ang hamon na maaaring magkakluan natin ngayong taon na ito ng 2020. Hindi natin alam kung anong hamon ang iniharap sa atin. Tayo nagpasalamat na rin. We are survivors. We are survivors of 2023. Tayo ay mga iniligtas, mga kaligtas-ligtas sa pandemic na dinanas natin na sa loob ng 3 taon ay pinagdusahan natin. Yung 2024, hindi natin alam kung mas magaan ba o mas mabigat. Pero sigurado natin, may hamon yan. Pero sa tulong ni Maria, huwag natin kalimutan natin, makakayanan natin yan. Masusulungan natin yan. Bakit? Pagpapalain tayo ng Diyos. Bakit tayo palaging pagpapalain ng Diyos? Ay anak tayo ng Diyos. Kapatid tayo ni Jesus. Kapatid tayo ng anak ng Diyos. Bahagi yun na nawa ay higit natin italaga ang ating sarili sa dakilang koneksyon na yan na ipinagkaloob sa atin bilang mga nananalig sa Diyos, bilang mga binyagang Katoliko, Kristiyano. Kaya bahagi yun na kung saan huwag natin kalimutan. Kaya medyo ina-amplify natin yung biyaya ng sakramento ng binyag. Kasi yan diyan tayo itinalaga bilang mga anak ng Diyos at kapatid ng ating Panginoong
Yeso Kristo.